babasita hayarada. Marada babasita mayarada babasata hayarada babasata kayara basata. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mapagpalang araw po. Muli po si Jennifer galing sa Mindoro. At ito po si Casey, pamangkin ko. Nais po namin magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Basahin po natin sa Matthew 5:13. Ang sabi niya po rito, ganun pa man, manalangin muna po tayo bago tayo mag-umpisa. Hallelujah, amang banal at makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa araw na ito. Salamat po muli, Panginoon, sapagkat tunay nga ng iyong salita ay buhay noon, ngayon, at magpakailanman. Ang iyong salita ang nagbigay sa amin ng kakayahan na umibig, sapagkat ikaw, Panginoon, ang unang umibig sa amin, ang amang banal. Salamat po sapagkat bilang isang mananampalataya ay naging asin kami ng sangkatauhan dito sa mundo, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, muli dinudulog ko maging ang aking sarili, ang aming sarili, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral, sa aming pagbabasa. O Banal na Espiritu, buksan mo ang aming kaunawaan, ang aming kaisipan, at ang aming puso upang maunawaan namin ang iyong salita at maisapamuhay ito ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, muli sa oras na ito at dinudulog ko maging ang aking sarili at ang buhay ni Casey. Maraming pong salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, bali ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang pagiging asin bilang isang Kristiyano. Ang sabi po sa Matthew 5:13, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipapaalat? Wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas ng at yurakan ng mga tao. Sabi naman po sa Mark 9:50, mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat. Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. So, kailangan daw po natin taglayin. Tayo ang may responsibilidad bilang isang mananampalataya na taglayin ang pagiging asin. Sabi po sa Luke 14:34-35, mabuti ang asin, datapwat kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat. Walang kabuluhan maging sa lupa, kahit sa tapunan man ng dumi, itinapon sa labas. Ang may mga pakinig upang makinig ay makinig. Amen. So, napakalinaw po dito na sinasabi niya na ang asin, ano nga po ba ang naitulong ng asin? Or anong pwedeng maging simbolo nito? Ito po ay nagbibigay ng mas mahabang panahon para sa isang pagkain, to deserve. At nagbibigay panlasa rin po ito. So, dito po, ang sabi niya rito, ang kailangan daw po natin gawin ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. At makinig daw po tayo bilang may pandinig. Amen. So, para po tayo magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa, kailangan po natin ng pag-ibig. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians 4:18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita.
sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Sabi naman po sa Hebrews 11:1, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Pwede mag-speak in tongues habang naghihintay. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, dito po, may kita natin na sa pananampalataya. So, paano po tayo magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa? Mamahalin po natin ang ating kapwa, hindi sa kanilang ginagawa. Kung hindi, mahal talaga natin sila. Desisyon natin na mahalin sila. At yan po ay mangyayari sa pananampalataya natin sa Panginoon, tulad ng pananampalataya natin sa Panginoon, na hindi pa man natin nakikita yung ating pininiwalaan na atin ang minamahal. Ang sabi nga po sa John 4:8-10-21. Basahin po natin. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kaniyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Amen. So dito po makikita natin na ang Panginoong Jesucristo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At tayo po bilang isang mananampalataya, tinanggap po natin ang Panginoong Jesucristo. So meron na po tayong pag-ibig sa ating puso. Ang pag-ibig po ay isang desisyon na mahalin ang ating kapwa. Muli po ang sabi niya dito, tayo raw po ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. So ipagpatuloy po natin, ang sabi niya po rito, mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng ganon, ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-ibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang kaniyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nanahan sa Kaniya at siya'y sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng Kaniyang Espiritu at nakita natin ang nasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kaniya at siya'y sa Diyos. At ang ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kaniya. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin. Upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya, ay ganun din naman tayo sa sanlibutan ito. Amen. So, ang Diyos ay pag-ibig, tayo man daw po ay pag-ibig. Kaya muli, ang kapayapaan sa isa't isa ay nararapat lamang na makita sa bawat mananampalataya. Hallelujah. Amen. So, sabi po dito,
Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Tayo'y nangagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kung sinabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling. Sino raw po ang sinungaling? Yung nagsasabi na umiibig siya sa Diyos pero hindi niya kayang ibigin ang kanyang kapwa. Hindi niya kayang magkaroon ng kapayapaan sa kanyang kapwa. Sapagkat ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakikita, ay paanong makaiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kanyang kapatid. Amen. So dito po makikita natin na kailangan daw po nating umibig sa ating mga kapatid. Kailangan natin magkaroon ng kapayapaan sa kanila. Amen. Hallelujah. At yan daw po ay tanda ng asin. Ang asin ng pakikipagkaibigan. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, sa paraan po ng pakikipagkaibigan natin, sa paraan ng paggawa natin ng kapayapaan, yun po ay tanda ng pagiging asin natin dito sa sanlibutan. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga po sa Matthew 5:9, mapalad ang gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat siya'y ituturing na mga anak ng Diyos. Amen. So, napakalinaw po, bilang asin, kailangan natin na gumawa ng kapayapaan. Kailangan na praktisin, sanayin natin ang ating sarili na magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Amen. Kahit na nga po sa kaaway. Tayo po'y dating kaaway ng Diyos, pero naging anak niya tayo. Ginawa niya tayong kaibigan. Ginawa niya tayong bansa ng kanyang pinili. Amen. So, yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Ang maging asin sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. Amen. So, ikaw, Casey, ayon sa ating binasa, ano ang iyong may bahagi? Kailangan magtulong-tulong, kailangan magsama-sama, kaawayan, tas dapat tayo ay magbasa ng Biblia, magkaisa-isa. Amen. So muli po, ang pagiging asin ng pagkakaibigan. Pagiging asin ay paggawa ng kapayapaan sa isa't isa. Amen. Hallelujah. Ang bagay na yun po ay hindi natin makakaya sa ating sariling kagustuhan, lalo na kapag tayo ay may kaaway. Napakahirap sabihin na hindi ko nakikita ang suot kong ito, gayong ito ang aking kaharap. Pero lagi po natin aalalahanin, ang katauhan ng isang tao ay hindi sa kanyang ginagawa. Bukod po ang kanyang gawa, ang kanyang gawi sa kanyang katauhan. Dahil ang kanyang pagiging tao ay base sa pagkakalikha sa kanya ng Diyos. At ang kanyang mga gawi, ang kanyang mga ugali ay adapted niya lamang dito sa mundo. Amen. So, kailangan po nating ibukod ang kanyang suot sa kanyang pagkatao. Ibukod ang kanyang gawa sa kanyang pagkatao. Nang sa ganon, magagawa natin nagmahalin ang ating kapwa. Magagawa natin na magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Sa kabila ng hindi pagkakasundo, meron pong kasunduan.
Amen. Hallelujah. Amen. So, bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, tayo po ay tinawag upang maging asin ng sangkatauhan, upang maging asin dito sa lupa. Amen. Hallelujah. Amen. Muli po, nawa ay nakatulong sa inyo. At muli po, kung sino man ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kung sino man po ang tumanggap na sa Panginoon, ngunit ang lamig sa kanyang pag-ibig sa Panginoon, o kung sino man po ang naglilingkod sa Diyos, ngunit hindi pa sigurado sa kanyang kaligtasan, aanyayahan ko po kayo sa isang maliit na panalangin. Pagkatapos ko po, ay idalangin nyo rin. Amang banal na makapangyarihan, Amang banal na makapangyarihan, sa pangalan ng iyong anak, sa pangalan ng iyong anak, na si Panginoong Hesukristo, na si Panginoong Hesukristo, inaanyayahan kita. inaanyayahan kita. Sa puso ko, manahan ka. Sa puso ko manahan ka. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, hugasan, linisin, hugasan, linisin, at ako'y patawarin sa lahat kong kasalanan. at ako'y patawarin sa lahat kong kasalanan. Amang banal, Amang banal, likhain mo sa puso ko ikain mo sa puso ko ang uhaw at gutom ang uhaw at gutom sa iyong mga salita. sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, Banal na Espiritu, puspusin, puspusin, lukubin mo ako lukubin mo ko upang magkaroon upang magkaroon ng lakas ng loob ng lakas ng loob na makapagbahagi na makapagbahagi ng iyong salita ng iyong salita at makapagpatotoo at makapagpatotoo ng iyong pag-ibig. ng iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Naniniwala ako, Naniniwala ko, Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, na ikaw ay namatay na ikaw ay namatay at muling nabuhay at namuling nabuhay para sa akin. para sa akin. At muli, At muli, ikaw ay babalik ikaw ay babalik upang dalhin ako upang dalhin ako sa kaharian sa langit. sa kaharian sa langit. Ako'y malaya na, Ako'y malaya na, ako'y pinatawad na, ako'y pinatawad na, at ako'y malinis na at ako'y malinis sa harapan ng Ama. sa harapan ng Ama. Ako'y nasa daan Ako'y nasa daan patungo sa langit, patungo sa langit, sapagkat ang Panginoong Hesukristo sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nasa puso ko. ay nasa puso ko. Amen. 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 Bilang tagapaghatid po ng Ebanghelyo, at kayo po na nanalangin kasama ko, kayo po ay malaya na, kayo ay bago nang ipinanganak, kayo ay nasa daan patungo sa langit. Maaari pong tayo magkasala dito sa lupa. Pero kapag tayo po ay humihingi ng tawad, nagbabalik loob sa Diyos, muli tayo magiging malinis sa kanyang harapan. Hindi po tayo makakarating sa langit dahil sa ating ginagawa o kung sino tayo. Tayo po ay makakarating sa langit dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo sa ating puso at sa pagsambit natin sa ating mga labi na siya ay Diyos, nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay para sa atin. Kaya kayo po, sa oras na ito, kung kayo nanalangin kasama ko, kayo po ay anak na ng Diyos, kayo ay makakarating sa langit. Muli po, Amen. nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. Nawa ang pagiging asin ay manatili sa bawat isa sa atin. Kapayapaan ang ating gagawin bilang isang Kristiyano. Amen. Maring merong hindi kayo pinagkakasunduan, pero sa hindi nyo pinagkakasunduan, pwede kayong magkasundo. Amen. Kaya muli po, maraming salamat. At mananalangin lang po tayo ng isa pang mabilis. Amang banal at makapangyarihan, salamat po Panginoon sa bawat isa, sa mga nanalangin, sa mga nanonood, sa mga nakinig. Ikaw po Panginoon ang pumili sa bawat isa. Ikaw ang nag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya't idinudulog ko sa inyo ang bawat isa na nakinig at sumabay sa amin, Panginoon, sa oras na ito.
Salamat po, Panginoon Jesucristo, sapagkat tinawag mo ang bawat isa sa amin na maging asin at naway maging ganap ang pagiging asin sa bawat isa sa amin bilang isang Kristiyano, bilang isang anak mo, upang makita ng lahat na ikaw, O Diyos, ang pag-ibig at ikaw, O Diyos, ang amin tinanggap, Panginoong Hesus, mula sa Ama. Kaya't maraming salamat po. At muli, binibigay ko sa iyo ang papuri, parangal, ang pinakamataas na parangal at papuri para sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon Jesucristo. Maraming salamat po, Amang Banal. Maraming salamat po, Diyos na makapangyarihan. Muli, sa oras na ito, idinudulog ko ang bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming pong salamat. Mapagpalang araw. Amen.